What's up guys? Kumusta kayo? So it's me again, Joseph Kate. So for today's video, pag-uusapan natin guys kung paano nga ba mag-loan sa bangko. Una-una natin pag-uusapan is kung paano mag-loan ng may requirements at pangalawa, paano mag-loan ng walang requirements. So 2-in-1 po ito at saka lahat-lahat yung proseso, yung tips at kung papaano. So, bago yun guys, nais muna kita imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ko kasi marami pa po akong i-share ng mga tutorials and experience in the future. Kaya naman, huwag nyo kalimutan mag-subscribe for more videos. So, ito na nga guys, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-loan sa bangko with requirements. So, unang-una guys, kailangan natin kapag tayo ay maglo-loan lang sa bangko, of course, kailangan natin ng collateral as assurance ni bank. Kasi hindi naman magre-release ng basta-basta si bangko ng pera guys. Alam nyo ba yun? So, kapag wala kayong any pangalan, like wala kayong savings or any proof of income, others, hindi po kayo makakapag-loan. So, kailangan nyo muna ng collateral, halimbawa title ng lupa or you are a businessman. So, of course, kailangan nyo yung income tax return, yung updated financial audits ng business nyo, permits. So, ngayon, kung gusto nyo mag-loan na wala kayong requirements, of course, kailangan ng credit card. So, kung paano nga ba yung sa loan ng credit card, ito guys, pag-uusapan natin. Kasi kung may credit card kayo guys, pwede nyo i-convert yung credit limit nyo into cash. Sa ganung paraan, hindi nyo na kailangan ng any further documents para marilisan kayo ng pera. Ang makukuha nyo is yung credit limit nyo. Halimbawa, yung credit limit nyo is nasa 100,000. So, yung pwede nyo cash out dyan or pwede ma-convert into cash is nasa 70,000. Mga ganun, 70 to 80. So, depende po siya. Kasi ang mangyayari dyan kapag nag-convert kayo yun ang credit limit nyo into cash, automatic na po dinededuct yung interest at saka yung other fees. Kaya naman yung babayaran yung monthly is divided na kung ilang months nyo siya babayaran. Halimbawa, mag-credit to cash kayo ng worth 26,000, ganun. Tapos yung interest niya is 0.45%. So, i-multiply ngayon si 26,000 times 0.45% times, halimbawa, 24 months. So, ang mangyayari dyan, i-divide naman kung magkano yung kinalabasan into 24 months at saka yun yung magiging monthly amortization nyo. So, kung paano nga ba mag-request ng conversion ng credit limit into cash is ito, pag-uusapan natin, ipapakita ko sa inyo yung step-by-step process. Actually, marami naman siyang proseso, o unahin natin itong via online or sa online banking ng BDO. So, ang gagawin natin guys, of course, kailangan nyo ng internet connection para ma-access nyo yung BDO online banking. Ganun yun. Kasi guys, marami mga offer kasi si BDO, alam nyo ba? Tulad nito, ayan nakikita nyo, get cash after with your BDO credit card. Kasi ako, BDO yung meron ako. Kasi maganda rin naman talaga sa BDO. Marami siyang advantages. So ito, get cash up with your BDO credit card, pay when a month at 0.45% monthly. So di ba napakababa ng interest nyo guys kung tutuusin nyo. Plus pay up to 2 months later. So halimbawa na-approve na yung loan nyo, after 2 months pa kayo mag-start magbayad. Ganun yun. Tsaka wala na kayong further documents dito. Credit card lang. Ganun lang. Kapag may credit card kayo. Kasi pag wala kayong credit card, of course, kailangan nyo ng proof of income. Yung nga sinabi ko pa lang. At saka business permit, updated financial statements. Then unang-una guys, para ma-convert natin yung credit limit natin into cash, punta kayo sa Google. Of course, kailangan nyo muna ng internet connection. Open nyo yung Google Chrome. Then type nyo sa search bar ng search engine ng Google, BDO Online. Example lang to guys, bibigyan ko lang yun ng idea. Then pagkalabas nun, lalabas yung BDO online tsaka yung website. Pagka-click nyo yan, i-redirect kayo dito sa landing page ng BDO, sa website nila mismo. Ngayon, ang gagawin nyo is punta kayo dyan sa part login. Tapos hanapin nyo yung BDO online banking. Nakita nyo yan. Pagkatapos nyan, yung username at saka password, yun yung i-input nyo dito sa login field ng BDO Online. Alam nyo naman siguro since may online banking kayo sa BDO. Hindi ko na kailangan i-further explain. Tapos next is hihingan kayo ng one-time PIN which is yung sinasabi na OTP na ipapadala doon sa registered mobile number. Siguro aware naman kayo doon. Then next, pagka-open nyo, punta kayo sa More Services. Pagka-punta nyo sa More Services, makikita nyo dyan yung credit card services. Nakalagay dyan, checkbook reorder, stop payment order. Then, credit card services. Doon kayo sa credit card services. Then, i-click nyo dito sa baba, nakikita nyo naman is customer service. So, please select the credit card and type of inquiry. So, select your account. If you have multiple credit cards sa BDO, pipili kayo ng isa. So, ako kasi, isa lang yung meron akong credit card. Yung Shopmore Mastercard, yung nakikita nyo naman sa mga vlog ko. Actually, blinag ko yan guys kung gusto nyo panoorin.
open nyo yung channel ko at hanapin nyo yung BDO credit cards vlogs ko kasi about shop more yun sa credit card ko. Yeah. Then, select nyo yung credit card na meron kayo. Then, nakalabas dyan, customer service, please select the credit card and type of inquiry. So, ayan na, since sinelect nyo yung credit card na kung saan kayo ka-cash it easy or magko-convert ng credit limit into cash, ayan nakalagay, select from among the following. So, select an inquiry. Kung mag-i-inquire kayo, select a request, then select a concern. Since magre-request kayo ng cash it easy or your credit limit into cash, you have to choose select a request. Pagka-select nyo ng request, lalabas dyan yung maraming choices. Apply for a BDO virtual card, apply for a supplementary card, then and so on and so forth. Marami pa. So, nakikita nyo naman. Then, nandito din kung magpapa-replace kayo ng card. Since cash installment or cash it easy or credit limit to cash yung kailangan nyo, sa cash installment kayo. Pagka-click nyo ng cash installment, lalabas dyan yung susunod na kabanata. Ayan, nakaselect na kayo. Nakita nyo naman, naka-cash installment na yung napili natin. Then, i-click nyo yung submit. Pagka-click nyo yung submit, guys, maraming lalabas dyan. Makikita nyo dito, get cash now with your BDO credit card and pay on installment. So, kung may promo code kayo, guys, alam nyo yung sinasabi kong na promo code, nagte-text si BDO ng promo code. Tulad niya, nakikita nyo. Papadalan kayo ng promo code at yun yung i-input nyo dito sa field para ma-avail nyo yung discount na 0.45. Kasi kung wala kayong promo code, regular interest yung matatanggap nyo. 1% po yun kapag wala kayong promo code. Unlike may promo code kayo, 0.45% lang. O, di ba napakababa? Almost 50% mahigit. Kasi 0.45 lang. So, 0.55 yung naging discount nyo. Then, nandito, nakalagay, sample cash installment amortization. So, may sample sila dito. Then, intindihin nyo na lang, pag open nyo na ng website, nakikita nyo, ayan. Mahaba kasi ito guys kung babasahin ko isa-isa. Kaya naman, sasummarize ko na lang yung process para hindi tayo matagalan. So pagka-click nyo ng cash installment form, lalagay na dyan yung cash installment, yung card number, at saka promo code. Dito nyo lalagay yung promo code kung ano yung natanggap nyo. Pagkatanggap nyo ng promo code, ayan, hihingan kayo ng existing savings account kung may savings account kayo sa kanila. So mas maganda may savings account kayo sa BDO para walang hassle. Doon nila i-credit yung converted na cash from credit limit. Hindi na siya hassle. Then, ayan, nakikita nyo, ang sinelect ko is yung please credit to my BDO current or savings account. So, ayan, hiningi nila yung branch, yung account type, at saka yung account name. Then, yung account number. So, make sure lang guys na tama yung details nyo, yung branch of account nyo, yung account type, dapat single account kung hindi naman joint account yung gagamitin nyo. At saka yung full name, account name, kung ano yung nakapangalan doon. Din yung account number, of course. Dapat kumpleto at tama yung account number nyo para hindi kayo magka-problema. Kapag na-approve yung loan nyo, doon mismo i-credit yun. So, pag mali yung credit, yung account number, of course, hindi papasok, magkaka-problema. Tatawag pa kayo sa customer service. So, maraming problema. Then ngayon, kung halimbawa naman wala kayong savings account sa BDO, ayan, may choices naman. Please credit to my non-BDO savings or current account. Should have a branch located within Ortigas. So, meron dapat branch na malapit lang sa Ortigas. Ganon. Kasi, halimbawa, BPI or PNB, may mga branch naman sila dun sa Ortigas, sa may Mega Mall yun. May mga branch sila dun, nakikita ko, China Bank, ayun. At saka may marami mga banks dun, kaya you don't have to worry about. Then, select nyo lang yung non-BDO bank name, kung ano yung banko nyo, din yung branch, din yung account type. Parang same lang din doon sa credit sa BDO, current or savings, din account name, din account number. So, ulitin ko yung account number at saka account name, dapat hindi magkaiba. Kasi pag nagka-discrepancy yan, nagkaiba, problema talaga yon. Then ngayon, pagka-click nyo guys, kailangan nyong i-review yung details. Are you sure you want to proceed? Please verify the following details. So, card number, ayan, nakikita nyo. Request type, cash installment, then yung promo code na in-input nyo kanina, at saka yung amount kung magkano yung in-installment nyo, din yung term kung ilang months. Then, nandito yung crediting of proceeds. Nakikita nyo naman dito yung details. Ayan, account number. Then, since sa BDO, yung branch ko kasi is nasa Maynila. So, yun. Then, pagka-click nyo ng continue, automatic yan, lalabas dito, request for installment. So, thank you for using BDO Online. So, we have received your cash installment under reference number. Ibibigyan kayo ng reference number, guys. Ganun siya. Then, please allow
5 banking days for processing. So, ipaprocess nila within 5 banking days. Tapos, makaka-receive kayo ng text message na confirm nga yung Cash It Easy nyo. Tapos, mag-i-email. Ayan, nakikita nyo yung email na yan. Ayan po yung email, guys. Then, yun. Tapos na yung proseso sa online banking. So, ganun yung shinare ko una kasi feeling ko yun yung pinakamadali kapag may internet connection kayo. Ngayon, kung wala naman kayong internet connection, pwede kayong tumawag, guys, sa hotline nila para mag-request kayo. Yun nga lang, it cost amount of load kapag naka-mobile call kayo. Unless may landline kayo, makakatipid kayo. So, yung pinag-uusapan naman natin dito is yung tumawag via hotline para mag-request ng Cash It Easy or credit limit to cash. So, nandito yung yung hotline, diyan kayo tatawag to request. Then, i-verify yung account nyo. Ihanda nyo lang yung mga specific details na kakailanganin para ma-pursue or ma-push through yung application nyo. Ganun lang naman. So yun lang guys. I think that's all for now. So kung nakatulong ako guys, thank you so much for watching this vlog. So please don't forget to subscribe for more videos kasi marami pa po akong i-share. So it's me again, Joseph Kate. Bye!